Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, pasalamatan natin dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kanyang habag at awa ay tayo ay naipon sa kanyang pinakamamahal na lugar, ang masjid. Mga kapatid sa Islam, bibigyan ko kayo ng isang hadith na kung saan, kung naging isang katangian ng isang mananampalataya ang hadis na ito ay kanyang isinapamuhay, ito ay patungo daan, madalian sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala bi'idhnillah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas, la yarhamuhullah. Kung sino man ang di marunong maawa sa kapwa niya, hindi di siya kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sa hadis na ito, mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng awa, halimbawa sa pamilya, sa kamag-anak. Tulad ng isang tatay, kung wala siyang awa sa kanyang anak, palagi niyang sinasaktan, palagi niyang pinapahirapan, huwag siyang umasa ng awa, abag ng Allah. Dahil siya sa kanyang sarili mismo, na wala siyang awa sa kanyang pamilya. Ganon din sa mga asawa. Hindi lang puro love, dapat may awa din. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ بِالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ. Ginawa ko sa pagitan ninyo, sabi ng Allah, ang habag at pagmamahal. Pagmamahal at saka awa sa pagitan ng mag-asawa. Hindi lang pagmamahal ang ibigay natin sa mga asawa. Kasi minsan ang pagmamahal natin ay naglalaho, humihina. Pero pag may awa, kahit galit siya, tatandaan mo ang kanyang kabutihan dahil maawa ka. Sa ganung pamaraan, ay hindi kayo mag-aaway at hindi kayo maghihiwalay. Mga kapatid sa Islam, ganun din, bigyan natin awa ang mga kapatiran natin. Magkaroon tayo ng awa sa kanila, yung mga taong nangangailangan. Taong na yung nahihirapan, umingi sa'yo, bigyan mo, huwag mong pagkaitan, huwag mong pagdamutan. Dahil ang may magkaroon ng awa sa mga kapatid natin, ay makakamit natin ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allama Sa'di rahimahullah, qala Allama Sa'di rahimahullah, rahmatul abdi lil khalq, min akbaril asbab allati tunalu biha rahmatullah. Sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah, ang maawain na alipin sa kanyang kapwang alipin, ito ay ang pinakamalaking dahilan na makakamit natin ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang sa tao, mismo sa hayop magkaroon tayo ng awa. Popular na hadis na nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na isang lalaki na pinainom niya ang asong uhaw ng tubig sa kanyang gawain. Kung titingnan natin, maliit na bagay lamang, pinainom niya ang aso ng tubig. Sa kanyang gawain, nakamit niya ang kapatawaran at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kaawaan nyo ang mga tagalupa, naninirahan sa lupa, tao, hayop man, at kaawaan kayo ng tagalangit, yung Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, dahil ang awa na ito ay nangangailangan tayo. Ang mga ibada natin ay wala tong silbi. Hindi to sapat, hindi sapat ng kakaligtasan natin. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, laysa ahadun minkum yunjihi amalu. Qalu, wala anta ya Rasulullah. Qala, wala ana. Illa yatagammadani Allahu minhu bimagfirat wa rahmah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang isa sa inyo ang makakaligtas sa kanyang gawa. Kahit nagsasala siya, nagzazaka, nagdidikir, nagbabasa ng Quran, hindi ito sapat na kaligtasan. Sinabi ng mga sahabat, kahit ikaw ya Rasulullah. Sabi niya, kahit ako. Hindi ito nakakaligtas sa akin. Maliban lamang pagtakpan at kaawaan ako ni Allah sa kanyang kapatawaran at habag.
Yun lamang ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makakapasok sa atin sa paraiso. Hindi yung gawain natin. Naway inshallah balutin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang habag at awa. At i-reach ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibigay sa atin ang awa niya hanggang tayo tatalikod sa mundong ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.